Alam nyo, may isang tanong na matagal nang bumababagag sa mga teodyo at pilosopo. Pagpili ba o tadhana? Ngayon, sisilipin natin yan gamit ang dalawa sa pinakasikat na kwento ng pagbagsak, ang kay Hillel at syempre, ang kay Adan. Yung pagbagsak ba nila, kasalanan ba nila yon dahil may choice sila? O baka naman, parte talaga yon ng isang mas malaking plano na hindi natin naiintindihan? Yan ang aalamin natin. So, heto yung magiging takbo ng usapan natin. Uunahin natin si Hillel, tapos si Adan. Pagkatapos, titingnan natin yung konsepto ng biyaya at malayang kalooban, at sa huli, may iiwan tayong tanong para sa ating lahat. Okay, simulan natin sa unang kaso, ang rebelyon ni Hillel. Dito pa lang, may dalawang magkasalungat na pananaw kung bakit nga ba siya bumagsak. Ayan, kitang-kita yung dalawang panig, no? Sa isang banda, sinasabing may tunay na choice si Hillel. Pwede niyang iwasan yung pagbagsak. Sa kabilang banda naman, yung view na parang bilang isang nilalang lang, wala talaga siyang kakayahan na hindi magkasala. So ano to? May kalayaan ba talaga? O sadyang nakatakda na ang lahat? So, ayon dito sa unang pananaw, ganito yan. Yung kakayahang sumunod, hindi yan galing sa sarili. Isa yang biyaya, isang tulong mula sa Diyos. Ang trabaho lang ni Hillel ay pumili. Tatanggapin ko ba tong tulong o hindi? Ang pagbagsak niya kung gayon ay resulta ng desisyon niyang tanggihan yung grasya. At eto yung pinakamatibay na punto nila. Kasi isipin nyo, kung wala naman pala siyang choice, bakit siya parurusahan, di ba? The fact na may naghihintay na hatol sa kanya, ibig sabihin lang nun, may pananagutan siya sa ginawa niya. May tunay siyang pagpili. Ngayon, lipat naman tayo sa pangalawang kaso, ang pagsuway ni Adan. Medyo may pagkakahawig sa kwento ni Hillel pero may mga importante ring pagkakaiba. Tingnan natin kung paano umuusad yung debate dito. So, heto na naman dayo yung parehong debate. Sa isang side, sinasabing kaya naman daw sanang labanan ni Adan yung tukso. Sa kabila naman, ang argumento ay, sa estado niya noon na wala pang kaalaman tungkol sa krus, parang imposible raw talaga na manalo siya laban sa tukso. Dito talaga umiikot yung buong usapin. Ang punto ng argumentong ito ay responsibilidad. Lahat ng masamang nangyari, yung sumpa sa lupa, ang pagpasok ng kasalanan sa mundo, direktang resulta yan ng desisyon ni Adan. Kasi kung nakatakda na yon, parang ang unfair naman ng parusa sa kanya, di ba? So kasalanan niya yon dahil pinili niya. Ito naman yung kabilang panig. Sinasabi rito na ang pagbagsak ni Adan ay, kumbaga, isang necessary evil. Kailangan mangyari para maipakita na kailangan ng tao ng isang tagapagligtas. In short, yung pagbagsak niya ay hindi lang basta pagkakamali, kundi isang hakbang sa mas malawak na plano ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat. Okay, so nakita na natin yung dalawang panig sa parehong kaso. Posibleng malabanan versus hindi maiiwasan. Paano natin pagtatagpuin tong dalawang ideya na to? Well, may isang konsepto na siyang nagsisilbing susi sa lahat. At ito yung game changer sa pag-unawa natin. Ang tunay na malayang kalooban, o free will, ay hindi pala yung abilidad na gawin ang tama gamit ang sarili mong lakas. Kundi, ito yung kapangyarihang pumili, tatanggapin mo ba yung tulong ng Diyos o hindi. Ang kapangyarihan ay nasa Kanya, pero ang desisyon, nasa sa atin. Tingnan natin tong logic na to. Step 1. Hindi mo kayang mag-isa. Step 2. Pero, bibigyan ka ng tulong. Step 3. Ang taming gagawin mo ay pumili kung tatanggapin mo yung tulong na yon. So, Step 4. Ang pagsunod ay regalo. Pero ang pagsuway, pananagutan mo na yon kasi pinili mong tanggihan yung tulong. So, gets nyo ba? Ang mahalagang punto ay to. Ang pagsuway ay nangyayari, hindi dahil sa wala kang kakayahan, kundi dahil sa aktibo mong pagtanggi sa tulong. Ang tanong ay hindi kung gaano kakalakas, kundi kung bukas ka bang tumanggap ng biyaya. At dito, bumabalik na ang lahat sa dalawang kaso natin kanina. Kung ganito natin titingnan, nagiging malinaw at makatarungan kung bakit may panananggutan sina Hillel at Adan. Hindi sila bumagsak dahil may depekto sila. Bumagsak sila dahil mayroon silang malayang pagpili, natanggihan ang tulong na nasa harap na nila. So ngayon, matapos ang lahat ng teolohikal na usapang ito, subukan nating dalhin sa ating sarili. Ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin ngayon? Kung isa-summarize natin sa isang pangungusap, ito yun. Ang kasalanan ay hindi lang yung mismong pagkakamali,
kundi yung pagtanggi sa kamay na nakaabot para tulungan tayong bumangon. At dito kita iiwan sa tanong na ito para pag-isipan. Kung ang bawat desisyon natin sa buhay ay isang pagpili lang pala sa pagitan ng pagtanggap o pagtanggi sa isang tulong na mas malaki sa atin, paano nito binabago ang pagtingin natin sa ating mga tagumpay, sa ating mga pagkakamali, at sa mismong pahulugan ng salitang kalayaan? Pag-isipan natin.